Hello po sa ating lahat. For today's video, magbibigay lang po tayo ng konting paalala para sa mga baguhan or papunta pa lang dito sa Hong Kong. Dito sa Hong Kong, ang mga amo dito may mabait, may mga masyado na mga amo. Pagdating mo dito sa Hong Kong, tapos pinagtrabaho ka sa ibang amo, dapat kung ano yung nakalagay sa kontrata mo, doon ka magtatrabaho, doon ka lang. Pag pinagtrabaho ka sa ibang bahay, kunwari sa mga nanay nila, yung mga sister nila, nagsumbong ka sa agency or sa OWA, hindi po pwede yung ganon. Tapos dito, pag nadatnan mo yung amo mo na mabait, wag na wag kang mag-ask ng advance salary kasi pinakaayaw yun ng mga amo dito. Kahit may utang ka doon sa Pinas na kailangan mong bayaran, wag mong gagawin yun. Tapos dito sa Hong Kong, may mga amo din na ano yung ugali. Yung parang tinetesting ka lang doon sa 3 months na 3 buwan. Kasi dito, parang gaya ng ginawa sa akin na amo ko, yung nananadya siya. Kabago-bago ko pa lang doon sa bahay niya, ipapaligo niya yung anak niya doon sa sala, pero may exhaust fan naman na mainit doon sa CR nila, pero bakit doon sa sala? Kasi gusto niya akong subukan kung naiinis ako. Pag bago pa lang kayo dito, wag niyong ipakita na naiinis kayo kasi doon nila maano yung ugali mo na how much more kung magtagal ito dito. Kaya yun, yung mga iba, tine-terminate agad sila kasi naiinis sila. Kaya ang ginawa ko noon, yung pinaliguan niya yung anak niya dun sa sala, ano lang, nakiki-ride lang ako dun sa paano na niya, ay, so happy baby, ganun, pag ganun, yung mga ganun pa. Huwag mo ipakita na inis ka, yung makiki-ride on ka lang dun sa mga ginagawa niya. Kasi ganun yung mga amo dito. Parang tinetesting ka pa lang nila dito. At dito sa Hong Kong, pag umutang kayo dito, wag nyong, meron kasi yung ibang amo na ayaw nila yung umuutang kayo sa bangko, yung i-terminate nila kayo agad. Pero kung good payer naman kayo, pwede naman kayong umutang, tapos para hindi kayo mapadalhan ng sulat, hindi naman yan malalaman ng amo mo kung hindi kayo mapapadalhan ng sulat. Kung hindi ka nagbayad sa bangko, padadalhan ka talaga ng bangko ng sulat sa address ng amo mo. Gaya ng ginawa ko, pag umuutang ako, ang ginagawa naman kasi ng bangko, hindi po yung pag yung first na sulat na bibigay, kunwari, yung kung iano talaga, kung address nyo yun, yung magbibigay sila ng welcome letter, ganon yun. Pero pag yung hindi ka nagbayad, sulat talaga yun na nakapangalan sa bangko na may utang ka, ganun. Kaya kung utang kayo, dapat magbayad kayo. Kahit utang kayo, pero huwag nyong ipaalam sa amo nyo. Kung good payer naman kayo sa bangko, okay naman yun. Kasi di naman masama yung umuutang dito kung may mapupuntahan yung utangin mo sa bangko. Tapos, ang pinaka-worst dito, kung bago ka dito, may mga tao talaga dito na nakikipagkaibigan sa'yo, kunwari, tapos gagamitin nila yung mga documents mo sa bangko na kunwari nagpapaawa sila na kailangan nila yung ganitong halaga, tapos gusto nilang gamitin yung documents mo na uutang doon sa bangko. Wag na wag yung gagawin yun. Kapamilya yun man yun, mga kapatid, madaming mga makakapamilya dito na nagkakasiraan dahil dyan sa utang. Yung ipinagamit nung pinsan niya yung documents niya kasi alam niyang kailangan ng pinsan niya. Pagdating ng araw, hindi na nagbayad yung pinsan niya doon sa bangko. Anong maaano doon? Sino yung kawawa doon? Yung nagpagamit ng documents. Gaya na yung pinadalhan siya ng bangko ng sulat. Kasi yung documents niya naka-address doon sa bahay ng amo niya, edi doon din ipapadala yung sulat. Kaya wag na wag niyong ipapagamit yung documents nyo, kapamilya nyo man yan or kaibigan, wag na wag niyong gagawin yun kung ayaw niyong sumakit ang ulo nyo. At dito rin sa Hong Kong, pag ayaw niyo yung pagkain ng mga amo nyo dito, wag niyong ipahalata kasi
walang pakialam yung mga amo dito kung ayaw nyo yung mga steam nilang mga pagkain dito. Minsan kasi yung mga ibang amo ayaw nila yung masyadong malasa. Tayo naman ang mga Pilipino, nasanay tayo dun sa mga malalasang mga pagkain. Dito hindi, karamihan dito ayaw nila yung mga bitchin, yung mga ganun. Pero may mga amo naman na gusto nila yung malasa. Tapos dito sa Hong Kong, pag baguhan ka dito, pag may pera ka doon sa bagong sahod ka dito sa Hong Kong, dapat nakalagay dito sa harap mo yung bag mo kasi madaming mandurukot dito. Hindi lang doon sa Pinas, maraming mandurukot. Pag alam nilang sahuran, may mga nakaabang dyan sa'yo na mga grupo. Tapos ano yun, madami na nangyayari dito na galing umutang si kabayan doon sa bangko. Madami na po nangyaring case na gano'n. Tapos alam ng mga mandurukot. Tapos pagtingin ng isang kabayan doon sa bag niya na wala yung inutang niya. Tapos kahit nung ginawa ko din dati, magbabayad ako ng order ko, punta ako dun sa NTR, yung train station. Tapos hiniwalay ko yung ibabayad ko dun sa kasi nakalagay sa likod ko yung hindi ko pa alam yung mga ganon. Tapos meron yung parang pitaka din dito nakadikit sa likod ko, ibang bulsa naman yun. Tapos nilagay ko lang sa anuhan ng bag ko, yung sa gilid kasi kunin ko sana, tapos ibibigay ko dun sa pinag-orderan ko. Tapos wala pang 10 minuto pagka ko dun sa pagbabayad ko dun sa order ko, kukunin ko yung ibabayad ko, wala na yung, yung pera. Kaya sa mga baguhan dito, ingatan nyo yung mga pinaghirapan yung sahod dito kasi madaming mandurukot, lalo na doon sa Central Worldwide kung saan bilihan ng mga pagkain Pinas or yung mga tambayan ng mga Pilipina doon. Madami nakatambay doon, dami ding nakaabang ng mga mandurukot doon. Hindi lang doon sa Worldwide, pero medyo karamihan yung mga mandurukot doon. Kaya yun, sa mga papunta pa lang dito, nandito na, ingat-ingat lang kayo dito kasi kahit ipaano nyo yung camera, walang pakialam yung mga ibang dito kasi naano sila sa oras nila. Kung malaki, pwede naman siguro. Kaya yun lang. Meron yung na-catch doon sa CCTV na mga yung dalawang Pinay, yung isang kabayan, tapos yung isa yung nasa likod niya, tapos yung isa kunwari makikipagkwentuhan doon sa isa, tapos yung isa manlitukot. Kaya yun, ingat-ingat po talaga dito. Tapos yun lang, and thank you. Please do like and subscribe para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga video.